Mula pa sa mitolohikal na panahon at tuwing ika-200 taon ay naglalaban ang Diyosa na si Athena at ang hari ng lupa na si Hades, at muli na namang darating ang oras ng kanilang labanan na kung kailan lulubog ang mundo sa kaguluhan. Sa ganitong panahon ay lumilitaw ang mga mandirigma na maging pag-asa ni Athena at mga kinatawan ng mga constellation, na handang isakripisyo ang kanilang buhay upang lumaban. At sa Europa noong ika-18 siglo, makikilala natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Alon. Habang naglalakad siya sa daan ay nakita niya ang dalawang lalaki na inaapi ang isang aso. Lumapit siya upang ipagtanggol ito at gusto ng dalawang lalaki na kunin ang aso upang kainin dahil kinain nito ang pagkain na pinaghirapan nilang bilhin. Inalok ni Alon ang kanyang mahalagang bote ng likido kapalit ng aso at pumayag ang dalawa dahil sa alam nilang makakakuha sila ng malaking halaga sa pagbebenta nito. Pero bago nila makuha ito ay biglang lumabas ang kaibigan ni Alon na si Tenma at sinipa ang dalawang lalaki para ibalik ang bote. Hiniling ni Alon na tumigil si Tenma dahil may dahilan din ang dalawang lalaki at ayaw niya ng away. Nais lamang ni Alon ng kapayapaan at napagtanto ng dalawang lalaki na pareho silang ulila mula sa ampunan at nagulat na magkaibigan ang dalawang taong may magkaibang ugali. Pagkatapos nito ay nagpatuloy si Alon sa pagpipinta ng larawan ng Diyosa at habang nagpipinta, dinala ng kanyang guro ang isang pastor mula sa katedral sa gubat at ang pastor ay naakit sa sining ni Alon. Alam ni Alon na ang katedral sa gubat ay naglalaman ng larawan ni San Miguel na hindi pa naipapakita sa publiko na anumang makasalanan na makakita nito ay magsisisi. Gustong makita ni Alon ang larawang ito kaya't nagsikap siyang makilala sa simbahan at napansin ng pastor na hindi pa natatapos ang mata sa kanyang larawan. Sinabi ni Alon na hindi pa niya natatagpuan ang tamang lilam ng pula at pinayuhan siya ng pastor na pumunta sa hilagang bundok, kung saan may mga bulaklak na pinapula ng dugo ng mga anghel na may sirang pakpak. Sinabi nitong iyon ang tunay na kulay at umakyat si Alon sa bundok kasama ang aso. Habang papunta ay biglang tumatahol ang aso at tumakbo papunta sa unahan kaya't sinundan ito ni Alon. Narating nila ang lugar na tinukoy ng pastor na puno ng magagandang bulaklak at kulay pero hindi pa rin iyon ang pulang hinahanap ni Alon. Nagpasya siyang iguhit ang tanawin at habang gumuguhit ay nagtipon ang mga hayop sa paligid ngunit biglang nagtakbuhan, tila nakaramdam ng panganib na lumabas ang isang babae na nagpakilalang si Pandora. Matagal na raw niya hinahanap si Alon upang buhayin ang kanyang hari. Kailangan niya ang katawan ni Alon dahil ito ang may pinakamalinis na puso at hinalikan niya si Alon at lumitaw ang isang singsing, napaluhod siya at tinawag si Alon na hari ng kailaliman na si Hades at samantala sa ibang lugar, may isang mandirigma ni Athena ang lumalaban sa mga multo mula sa kailaliman. Si Do ito at isang mandirigma ng Libra at nagpapakita ng kanyang lakas laban sa mga ito. Alam niyang ang kanilang pagsulpot ay tanda ng pagbabalik ni Hades at nagising si Alon sa kanyang bahay at dinala siya ni Tenma pabalik matapos siyang makita sa bundok. Nahulog ang kwintas na binigay ni Pandora at biglang hinawakan ni Alon at ayaw itong ipapahawak kay Tenma. Maya-maya ay may balitang tataas ang ilog at iniwan ng mga tao sa lungsod ang iba upang malunod. Gustong kumbansihin ni Alon ang mga tao gamit ang salita ngunit nais ni Tenma na gumawa ng aksyon. Naalala ni Tenma ang pangako nilang tatlo at nagpasya siyang protektahan ang lahat at tumakbo siya sa ilog at nakita ang malaking bato na nakaharang sa daloy ng tubig. Sinubukan niyang wasakin ito ngunit nasaktan ang kanyang kamay at nakaramdam si Do ng mahinang enerhiya at sinundan ito. Sa kanyang kahinaan ay naisip ni Tenma ang kanyang mga kaibigan at biglang nagising ang kapangyarihan sa loob niya at nabali niya ang malaking bato at bumalik sa normal ang ilog. Bumababa si Do upang tulungan si Tenma at kinilala ang kanyang pambihirang lakas at inimbitahan ni Do si Tenma na maging isang mandirigma ni Athena. Bago umalis kasama si Do ay umupo si Tenma para ipinta siya ni Alon at gusto ni Alon hanapin ang kulay na katulad ng mga mata ni Tenma. Ngunit sa ngayon ay hindi pa sapat ang kanyang kakayahan at iniisip ni Alon na dapat umalis si Tenma at kapag bumalik siya, magiging mas mahusay na si Alon at matatapos na ang kanyang pagpipinta. Si Tenma ay sumama na kay Do at sa kanilang paglalakbay ay nakarating sila sa Athena Sanctuary kung saan mayroong 12 zodiac houses na pinamumunuan ng 12 mandirigma na kumakatawan sa mga zodiac signs. Sa lugar ding iyon ay madalas bumaba si Athena upang magbantay. Katatapos lamang ng pagsasanay ni Tenma nang biglang dumating ang isang grupo para hanapin siya at isang binata ang tumawag sa kanya at inalok siyang makipag-sparring. Agad na pumayag si Tenma at ang mga nasa likod ng binata ay nagbabala sa kanya na huwag guluhin si Tenma, ngunit naniniwala ang binata na hindi natatakot ang mga dakilang mandirigma.
Narinig na ni Tenma ang tungkol sa binata at iniisip niyang arrogant at bayolente ito at nagsimula silang magpalitan ng mga suntok. Mabilis umiwas ang binata at nakapagpatama ng suntok kay Tenma at natalo si Tenma at inasar siya ng binata na dapat bumalik na lang siya sa kanilang baryo. Sa galit ay sinuntok ni Tenma ang isang bato ngunit nasaktan lamang ang kanyang kamay. Dumating si Do at napansin na matagal nang naroon si Tenma kaso wala pang gaanong naisasagawa. Ipinaliwanag ni Do na hindi pa nauunawaan ni Tenma ang prinsipyo ng lakas. Tinuruan ni Do si Tenma ng kaunting kaalaman sa pisika at partikular tungkol sa mga atom upang maunawaan niya ang kanyang lakas. Sinabi ni Do na mananatili siya upang gabayan ang pagsasanay ni Tenma at habang nasa lugar si Tenma, nakakita siya ng pamilyar na figure at tumakbo upang abutin ito. Nakilala niya ang batang babae at ang kanyang pulse heiress at si Sasha pala iyon at ang kaibigan nila ni Alone noong kabataan nila. Hindi na siya nakilala ni Sasha hanggang magpakilala siya at ipakita ang kanilang ginawang korona ng bulaklak. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon si Sasha gayong inampon na siya dati. Biglang lumitaw ang isang halimaw at tina-target si Sasha at tumama si Tenma upang protektahan siya kaso siya ay itinatali sa isang poste. Nagpatuloy ang halimaw sa pagtira kay Sasha at pilit nakawala si Tenma at sinubukan na lumaban, ngunit mabilis umiwas ang halimaw at muli siyang ginapos. Sa puntong iyon ay nagbitaw si Sasha ng kakaibang kapangyarihan at iniutos sa halimaw na palayain si Tenma at napagtanto ng halimaw na si Sasha ay si Athena, kaya mas madali ang kanyang trabaho at bago makagawa ng masama ang halimaw, dumating ang Aris Saint at pinatay ito at ipinaalam niya na si Sasha ngayon ang diyosa na si Athena. Lumipas ang 2 taon si Tenma ay lumalaban sa mas malaking kalaban, nang akala ng lahat ay natalo na siya ay tumayo siya muli at binigyan ng malakas na suntok ang kalaban na dahilan upang mabagsakan ito ng malaking bato, tumakbo si Tenma upang sirain ang bato at nagtagumpay. Nakita ni Do na natutunan na niya ang aral at opisyal na kinilala si Tenma bilang isang saint. Binigyan siya ng sariling armor at ipinaalam ng mataas na pari na napakalubha na ng sitwasyon at ang mga multo ni Hades ay nagsimula ng kumalat at bilang isang saint, tungkulin ngayon ni Tenma na alisin ang mga multo upang protektahan ang mundo at si Athena. Habang tapos na ang misyon ni Tenma ay umaasa siya na natapos na rin ni Alone ang kanyang pagpipinta, ngunit si Alone ay nakakakita na lamang ng madilim na kulay sa kanyang mga gawa at lahat ng kanyang ipinipinta ay tila namamatay. Lumitaw si Pandora at sinabing ang tunay na paraan upang mailigtas ang iba ay hindi sa pagpipinta kundi sa pamamagitan ng kamatayan. Dinala siya ni Pandora sa katedral sa kagubatan kung saan naroon ang pintura ng pagsisisi na gusto niyang makita. Dito raw siya matutulungan ni Pandora at nang magising ay napansin ni Alone na bukas ang katedral at naroon ang pastor. Nang pumasok siya ay nalaman niyang hindi tao ang pastor. Nakita niya ang larawang nasa loob na isang larawan ng hari ng kailaliman at ito si Hades na kahawig niya. Doon din niya nalaman na ang mga bata mula sa kanilang ampunan ay patay na at iyon ay dahil ipininta niya sila ilang araw na ang nakaraan. Sinimulang linlangin ni na Pandora at ng pastor si Alone at sinasabing ang kamatayan ang pinakamakatarungang bagay at ang mga bata ay nasa mas mabuting kalagayan na ngayon. Sa puntong iyon ay naisip ni Alone na ang kamatayan ang tunay na kaligtasan. Biglang naglaho ang buwan na tanda ng muling pagbangon ni Hades. Samantala ang grupo ng Saint Warriors ay ipinadala upang harapin ang ilang tauhan ni Hades. Sinadya nilang magpahuli ng isa upang masundan ang hideout ng kalaban kaso sila pala ang nahulog sa bitag at dinagtagal, 3 lamang sa kanila ang nakabalik upang magulat. Isiniwalat nila na ang mga multo ay nagtitipon sa katedral sa kagubatan at ibinunyag ng 3 mandirigma ang kanilang tunay na anyo at ang kanilang mga armor ay naging itim, sila pala'y namatay na at muling binuhay ni Hades upang bumalik at kunin ang ulo ni Athena at agad na pumunta sina Do at Shin upang harapin sila. Sinubukan ni Sasha na pigilan ang dalawa matapos marinig ang totoong damdamin ng mga ito kaso huli na ang lahat. Lumapit si Sasha sa 3 at sinabing narinig niya ang kanilang mga puso at nais talaga nilang bumalik upang lumaban para sa kanya, ngunit huli na ang kanilang pagbabalik at naramdaman ni Do at Shin ang hiya na kailangang labanan ang sarili nilang mga kasamahan. Nagpasya silang dalhin ang iba pang mandirigma upang harapin ang nasa katedral sa kagubatan at ipinaliwanag ni Do ang plano kay Tenma at kay Do. Sinabihan niya ito na huwag masyadong magpursige kaso sinabi niya na hindi niya hahayaang malamangan siya ni Tenma. Alam ni Tenma na babalik sila sa kanilang bayan kaya't nangako siyang protektahan si Alone sa lugar ni Sasha at pagdating nila sa bayan ay nababahala si Tenma kay Alone at napansin niya ang isang haligi ng liwanag sa lungsod at humiwalay sa grupo upang puntahan ito.
pinayuhan ni Do si Tenma na huwag maging tanga kaso ang eksena sa kanyang harapan ay puno ng mga patay na tao at sunog na mga bahay. Tumakbo siya sa kanilang bahay at nakita lamang ang mga larawan ni Alone na natatakpan ng dugo at may isang nilalang na nagpakita upang gawing alay si Tenma para kay Hades, ngunit lubos na nagalit si Tenma at hinarang niya ang atake at gumanti ng isang malakas na suntok na nagpalipad sa kalaban. Napansin ni Alone na bumalik si Tenma kaya't nagpa siyang makikipagkita dito at tulad ng ipinangako, upang ipakita ang kanyang ginawang pintura at nang makita ni Tenma ang ipininta ni Alone siya'y napuno ng kalungkutan. Natagpuan siya ni Do ngunit biglang itinapon si Do pabalik sa kanila. Si Hades na ngayon si Alone ay nagpakita rin at hindi makapaniwala si Tenma na ang mabait niyang kaibigan ay naging isang mapanirang nilalang, naalala niya ang mga sandaling magkasama silang tatlo at pati ang korona ng bulaklak na ibinigay ni Sasha bilang pamamaalam. Hiniling ni Tenma ang paliwanag mula kay Alone ngunit sinabi lamang ni Alone na nananatili pa rin si Tenma sa dati niyang anyo. Dagdag pa ni Alone na habang naging isang saint si Tenma at siya naman ay naging isang pintor na nagligtas ng maraming tao, ngunit hindi pa rin natatapos ang larawan ni Alone mula sa nakaraan dahil ngayon lamang niya natagpuan ang tamang kulay ng pula at ito ay kulay ng dugo. Gumuhit siya ng dalawang pahilas na linya sa kanyang pintura at biglang nakaramdam ng matinding pinsala si Tenma. Bumagsak si Tenma at pinunit ang pulse eres na nasa kamay ni Alone at napansin ni Do na naging itim na ang buhok ni Alone. Nagpaalam si Alone sa kanyang dalawang kaibigan at sa dati niyang sarili. Sinabi niyang opisyal na niyang tinatanggap ang kanyang pagiging Hades at agad umatake si Do ngunit dumating ang tauhan ni Hades na si Kagaho upang pigilan siya. Ang kapangyarihan ni Kagaho ay kapantay ng kay Do at nang handa na si Do na ibigay ang lahat, dumating si Shin upang pigilan siya at dalhin pabalik at sinasabing may mas mahalagang misyon silang dapat tuparin. Walang magawa si Do kundi panoorin habang bumagsak sina Do at Tenma sa ilalim ng gumuhong lupa. Inutusan ni Hades si Kagaho na huwag nang habulin ang dalawa at sinabi ni Hades na tapos na niyang tanggalin ang lahat ng kanyang mga kaugnayan, at oras na upang simulan ang banal na digmaan. Pagbalik ni Hades ay tinipon niya ang lahat ng multo sa ilalim ng kanyang pamumuno at ibinunyag niya na ang bawat mandirigma ni Athena ay kumakatawan sa isang constellation. Kaya't sa tuwing may bumabagsak na mandirigma ay naglalaho ang isang constellation at nagiging itim. Sinimulan ito sa constellation ni Tenma at nais ni Hades na itim na lang ang makita sa langit sa pagbagsak ng mga mandirigma ni Athena. Tinawag ni Pandora ang pinakamalakas sa hukbo ng multo na si Mos upang ipakita ang kanyang lakas at dumating si Kagaho upang makita si Hades at tanungin ang tungkol sa sugat sa kanyang kamay na dulot ng laban nila ni Do. Nagalit si Kagaho at nangakong babawi para kay Hades at nakita niya na umalis na si Mos papunta sa Sacred Land kaya sumunod siya, samantala ay nagising si Do sa ilalim ng mga guho at natagpuan si Tenma sa tabi niya na isang misteryosong babae ang nagulat nang makita ang mga nakaligtas. Sa kabilang dako ay nagkaroon ng panaginip si Sasha kung saan nakita niya si Alone na lubos ng sinapian at hawak ang ulo ni Tenma at nagising siya sa pagkagulat. Bumalik si Shin at Do upang magulat at nang marinig ni Athena na ang buong bayan ay nawasak at si Alone ay sinapian ni Hades, lubos siyang nabigla. Ang mas masaklap na si Tenma ay patay na at bagamat nagulat si Athena sa mga pangyayari, pinili niyang hindi ipakita ang kanyang emosyon at hiniling niya kina Do at Shin na magpahinga ng maaga upang maghanda sa pagdepensa laban sa mga paparating na atake ni Hades. Samantala ay sinisikap ni Sasha na magpakita ng katatagan, habang sinusubukang hilahin ni Do si Tenma mula sa mga guho at lumitaw ang isang babae at agad na umatake si Do ngunit siya'y hinawakan sa ulo at ibinagsak sa lupa. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Yuzuriha na isang mandirigma at sinabi niyang naroon siya upang iligtas si Tenma bago pa mahuli ang lahat dahil hindi pa ito tuluyang patay. Dinala niya sina Tenma at Do sa ilalim ng lupa at sa kanilang tirahan ay sumunod siya ngunit hindi lubos na nagtitiwala kay Yuzuriha. Lalo na't napakalakas nito katulad ng isang saint at alam niyang buhay pa si Tenma at pagdating sa kanilang lugar ay napansin ni Doto ang mga armor ng mga banal na mandirigma kaya't naghinala siya at sinubukan na umalis. Ngunit inatake siya mula sa likod at galit na tinanong niya ang mga ito kaso ipinaliwanag ng matanda na sila'y mga kakampirin na naglilingkod kay Athena. Hinalis ng matanda ang armor ni Do at hiniling kay Yuzuriha na magbuhos ng dugo dito at ipinaliwanag niya na ang pagpapanumbalik ng isang banal na armor ay nangangailangan ng maraming dugo. Hindi niya maaaring kunin ito mula sa mga mandirigmang malapit ng lumaban, kaya't kinuha niya ito mula kay Yuzuriha na kanyang sinanay at matapos ang ilang pagtap ay bumalik ang armor kay Do na nakaramdam ng mas matinding lakas.
Ngayon ay naniniwala na si Doto na kayang iligtas ng matanda si Tenma kaya't pumunta siya upang makita ito. Ipinahayag ng matanda na ang kaluluwa ni Tenma ay naliligaw pa rin sa underworld, at dahil sa korona ng bulaklak na may dasal ni Athena hindi pa ito tuluyang nawawala. Subalit kapag tuluyang nahulog ang korona ay mawawala na si Tenma magpakailanman at tinanong ni Doto kung ano ang maaari niyang gawin upang iligtas si Tenma at mapapasaya si Athena. Biglang hinugot ng matanda ang kanyang espada at sinabi na kung nais ni Doto na iligtas si Tenma ay kailangan niyang maging patay upang makapasok sa underworld. Ibinigay niya ang espada kay Do at sinasabing protektahan siya nito hanggat may oras pa si Tenma at pagkatapos, inalis ng matanda ang kaluluwa ni Do mula sa kanyang katawan at ipinadala ito sa underworld. Biglang sumama si Yuzuriha upang tulungan si Do. Hinimok niya silang magmadali bago pa tuluyang maging bahagi ng agos ng mga kaluluwa si Tenma at habang naghahanap, napansin nilang ang mga kaluluwang ito ay tila mga taong pinatay ni Hades. Nagising si Tenma at natagpuang nakatali at lumapit ang isang demonyo at sinabi sa kanya na siya'y nasa hangganan ng mundo ng tao at ng underworld. Ipinaliwanag ng demonyo na naging maawain si Hades na hayaan siyang manatili hanggang ngayon at nanlalaban si Tenma kaso siya'y tinamaan, na nag-alerto kina Do at ibinunyag ng demonyo na ang pinakamalakas na mandirigma na si Moss, ay ipinadala sa sanctuary at malapit nang makasama ni Tenma ang kanyang mga kaibigan sa underworld. Pag-alis ng demonyo ay dumating sina Do at Yuzuriha ngunit natuklasan sila ng isang bantay na demonyo. Mabilis nilang natalo ang bantay ngunit bumalik ang demonyo mula kanina at inatake sila. Sinubukan na protektahan ni Do si Yuzuriha mula sa biglaang atake. Binalaan ni Tenma si Do tungkol sa malakas na sigaw ng demonyo ngunit sumugod pa rin si Yuzuriha at siya'y tinangay ng sigaw. Nahuli si Doto ng demonyo kaya't sinipa niya ang sombrero nito na ikinagalit ng demonyo. Gumamit ito ng sigaw upang itaboy si Do ngunit nakatakas na si Tenma. Sumugod si Tenma at sinuntok ang demonyo at nawasak ang armor nito at medyo naiinis si Do na siya pa ang nasaktan sa pagsasagip kay Tenma. Ipinaliwanag niya kay Tenma kung bakit siya'y buhay pa at nais ni Tenma na bumalik agad upang protektahan ang sanctuary. Ngunit sinabi ni Yuzuriha na may kailangan pa silang gawin sa underworld na maaaring makaapekto sa labanan sa sanctuary. Samantala ay iniulat ni Pandora na ang isa sa kanilang mga demonyo ay natalo at natagpuan ang kaluluwa ni Tenma sa underworld. Nagulat si Hades ngunit sinabi ni Pandora na maaaring nagkamali ang demonyo at dahil si Hades mismo ang pumatay kay Tenma, kaya't imposible itong buhay pa at patuloy na nagtatalo sina Tenma at Do. Sinabi ni Do na bumaba siya upang iligtas si Tenma para mapasaya si Athena. Hiniling ni Yuzuriha na itigil habang sinusubukang lumapit ng mga kalaban ay sinalubong sila ng mga rosas na inihagis ni Alba, dahilan upang mahulog sila sa rose field. Pinayuhan ng asol na nakasuot na demonyo si Moss na mag-ingat dahil si Alba ay tulad ng mga rosas na magandang ngunit napakadelikado. Napansin ni Shin na mahusay ang depensa ni Alba sa labas kaya't iminungkahi niyang palakasin din nila ang depensa sa loob ng sanctuary. Hindi sila sigurado kung kakayanin ni Alba ang lahat ng kalaban ng mag-isa. Inilahad ni Shin ang isang lumang kwento tungkol sa templo ni Alba na may hardin ng demon roses at kinailangan ni Alba at ng kanyang mga mandirigma na sanayin ang kanilang sarili sa laso ng mga rosas. Pinabuti ito ni Alba hanggang sa ang mismong dugo niya ay naging kasing laso ng demon roses. Dahil dito kahit maganda ang kanyang anyo ay walang makalapit sa kanya at sa labas. Hinamon ni Alba si Moss na bumaba at makipaglaban at nagboluntaryo ang asol na nakasuot na demonyo upang harapin si Alba, sinasabing immune siya sa lason ng demon roses. Gayunpaman ay hindi sapat ang kanyang lakas upang saktan si Alba na may uri ng rosas na kayang sirain ang anumang bagay na kanyang mahawakan. Nakaligtas ang demonyo at inilabas ang kanyang lihim na alas na isang ulap ng nakalalasan na hangin na naging sanhi ng pagkalante ng lahat ng rosas. Nangamba si Alba na ang lason ay maaaring pumasok sa sanctuary kaya't napagpasyahan niyang sipsipin ang lahat ng lason. Ang mga taga-nayon sa sanctuary ay nag-alala na maaaring nasa alanganin si Alba, ngunit nanatili ang tiwala ng isang batang babae na hindi siya matatalo dahil napakalakas niya. Gayunpaman ay nag-aalala pa rin ang mga taga-nayon para sa kanilang kaligtasan habang sila'y naninirahan sa sanctuary sa panahon ng banal na digmaan. Samantala pagkatapos sipsipin ni Alba ang lahat ng lason siya'y pansamantalang hindi makagalaw. Sinamantala ito ng asol na nakasuot na demonyo at inatake siya ng ilang beses bago umatras. Naramdaman ang panganib at naka-recover si Alba at binago ang lason pabalik sa kulay pula,
at lumikha ng maraming tinak na may lason ay inatake niya ang asul na nakasuot na demonyo dahilan upang ito'y matalo. Kahit protektado ng lason ang katawan ng demonyo at ang kanyang loob ay mahina laban dito, ngayon si Moss mismo ang kailangang lumaban at gumawa siya ng isang buhawi na nagtanggal ng lahat ng nakalalasan na hangin at natirang mga rosas. Inihayag niya na hindi niya kailanman kinailangang umasa sa asul na nakasuot na demonyo dahil siya lamang ay sapat na. Ginamit niya ang kanyang mga lubad upang hulihin si Alba at sinasabi na hindi na niya makontrol ang sarili niyang katawan. Napansin ni Moss ang mga taga-nayon sa malapit kaya't nagpadala siya ng isa sa kanyang mga tauhan upang harapin sila, habang nanatili siya upang maglaro pa kay Alba. Sinubukan na lumaban ni Alba kaso pinigilan siya ni Moss at napag-isipan ni Moss kung ano ang gagawin sa kanya at napagpasyahang sirain muna ang kanyang magandang mukha. Ginawa niyang suntukin ni Alba ang sarili at naghintay upang makita kung saan niya susunod na ipapapalo sa mga kamay o paa. Ngunit sa halip na magpatalo ay sinadyang baliin ni Alba ang sarili niyang balikat upang hindi tumama ang huling atake. Sa kabila nito ay iniisip pa rin ni Moss na wala nang magagawa si Alba at tiyak ng patay ang mga taga-nayon, ngunit binanggit ni Alba na nagkamali si Moss sa pag-aakalang isa lamang ang kanyang patibong. Ang grupong pinadala ni Moss sa unahan ay nahulog na sa mga nakatago na sandata na itinatago ni Alba noon pa. Ang bawat rosas na tumutusok sa puso ng biktima ay magpapapula rito at kapag tuluyang naging pula ang rosas at ang taong iyon ay itinuturing ng patay. Nakita ni Moss na totoo ang sinabi ni Alba kaya't nagpasya siyang mas higit pang sirain ang katawan nito, subalit muling lumitaw ang lason ni Alba at gusto ni Moss malaman kung sino ang unang mamamatay kung siya ba nang dahil sa lason, o si Alba mula sa kanyang mga atake. Ginamit ni Alba ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang lason kay Moss ngunit ginamit ni Moss ang kanyang mga pakpak upang harangin ito at pinilit si Alba na saktan ang sarili. Pagkatapos nito ay tumalikod si Moss upang tapusin na ang nayon at ang mga taga-nayon ay nagsimula ng lumikas, ngunit dumating si Moss at nagpasya na sirain ang natitirang bahagi ng nayon. Isang batang babae na naniniwala pa rin kay Alba ang naghahanap ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang ama ay nabagsakan ng mga bato at sinabi sa kanya na tumakbo patungo sa sanctuary habang siya'y mamamatay doon. Tumakbo ang bata na umaasang ligtas pa rin si Alba. Naalala niya noong nakaraan kung kailan siya ay pauwi habang umuulan, binigay ni Alba ang kanyang kapa upang siya'y takpan at sinabing huwag siyang lumapit at inakala lamang ng bata na malamig si Alba, hanggang ipinaliwanag ng kanyang ama ang kondisyon ni Alba. Tumakbo ang bata upang makita muli si Alba kaso natagpuan siya ni Moss at nang makita ni Moss na may hawak siyang isang rosas ay napagtanto niyang may kaugnayan siya kay Alba. Nagpasya si Moss na alisin na rin ang bata ngunit dumating si Shin upang harapin siya. Bilang pinuno ng 12 Gold Saints ay naramdaman ni Shin na tungkulin niyang pigilan ang pinsala na ginagawa ni Moss, subalit siya rin ay itinali at kontrolado ni Moss at bago mabali ang kanyang braso ay may isang itim na rosas ang pumutol sa lubad. Muling dumating si Alba kahit na lubhang sugatan na ang kanyang katawan. Humingi siya ng tawad kay Shin dahil sa abala ngunit sinabi niyang ito'y laban na kailangan niyang tapusin mag-isa. Hiniling niya kay Shin na dalhin ang lahat ng taga-nayon palayo hanggat maaari, dahil gagamitin niya ang kanyang huling alas at inakala ni Moss na kahit anong gawin ni Alba ay pareho pa rin ang magiging resulta. Isang tao na walang sapat na lakas tulad ni Alba ay magiging laruan lamang para sa iba at pinuri ni Moss ang kagandahan ni Alba at inalok siyang mabuhay, ngunit tumanggi si Alba sa awa ni Moss at sinabi niya na pinili niyang mamuhay sa pag-iisa at walang sino man ang may karapatang humusga sa kanya. Inilunsad ni Alba ang maraming tinak na puno ng lason laban kay Moss at napagtanto ni Shin na ginagamit ni Alba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan upang kaladkarin si Moss sa kamatayan. Bumagsak si Alba at inakala ni Moss na si Shin na ang susunod niyang target pero iginiit ni Shin na tumingin siya pababa. Ang puting rosas na nasa bibig ni Alba kanina ay nasa dibdib na ni Moss at ito pala'y nilagyan ni Alba ng pula upang maisahan si Moss at nang tuluyang naging pula ang rosas, itinuturing ng patay ang taong may dala nito at nagplano si Moss na sirain ang buong lugar, ngunit nilock siya ni Shin sa isang salaming hola na dahilan upang siya'y hindi makalabas na napupuno ng galit at panghihinayang. Bago tuluyang mamatay ay binanggit ni Alba ang kanyang huling salita at sinabi niya na ginugol niya ang buong buhay niya sa piling ng mga rosas, at ngayon lamang niya nakita ang mga ito na napakaganda at dinala ni Shin ang katawan ni Alba pabalik. Hinabol siya ng batang babae at tinanong kung ang banal na digmaan ay magpapatuloy at kung ang mga Gold Saints ay mamamatay ng paisa-isa.
Sinabi ni Shin na sila'y lumalaban para sa mga adhikain at katarungan at hindi upang mamatay, ngunit kung ang kamatayan ang kapalit ng pagkamit ng kanilang mga layunin, lalaban sila hanggang sa kanilang huling hininga. Biglang dumating ang mga tao mula sa underworld at humiling kay Shin na dalhin sila sa High Priest. Ngayon alam na ni Hades na namatay si Moss kasama ng isang Gold Saint, ngunit alam niyang maaari pa niyang buhayin ang kanyang mga nasawing tauhan. Ipinaalam ng High Priest kay Shin na hindi kailangang mag-alala. Dahil si Moss ay nasa loob ng barrier na nilikha ni Athena kaya't hindi makakapasok ang mahika ni Hades upang buhayin siya, ngunit kailangang talunin si Hades bago maubos ang lakas ni Athena at samantala, ipinaalam ng mga tao mula sa underworld na sa loob ng isang araw ay maaaring may magandang balita para kay Athena tungkol sa muling pagkabuhay ni Tenma. Habang si Tenma ay patuloy na tumatakbo ng walang tiyak na patutunguhan at binanggit ni Yuzuriha na kailangan nilang maabot ang Great Tree ng underworld, ang mga nilalang sa anino ay walang konsepto ng kamatayan kaya't ang mga natalo na nila ay maaaring mabuhay muli, ang paraan upang talunin sila ay nasa Great Tree. Nang makita nila ang isang lagusan palabas ay hinarap nila ang tatlong ulong asong si Cerberus. Sinubukan na harapin ito ni Do dahil mayroon pa siyang armor kaso hindi niya makontrol ang tatlong ulo at walang ibang pagpipilian. Kinailangang hatakin ni Do ang aso papunta kay Tenma upang ito'y mabigyan ng isang matinding suntok na tuluyang nagpabagsak dito. Hindi pa man sila nakakalayo ay muling lumitaw si Hades at nagulat si Tenma nang makita niyang naging itim na ang buhok ni Hades. Sinubukan ni Rhea na samantalahin ang pagkakataon upang alisin ang banta sa hinaharap, ngunit hinaharangan siya ni Hades at agad siyang tinaboy. Abala si Hades sa pakikipag-usap sa kanyang dating kaibigan at napahanga si Hades sa natatanging kakayahan ni Tenma na mabuhay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hinimok niya si Tenma na sumali sa kanya at lumaban-laban kay Athena ngunit tumanggi si Tenma. Sinabi niyang ayaw niyang gawing impyerno ang buong mundo. Ipinahayag niya na lalaban siya sa tabi ni Sasha upang ipakita kay Hades o kay Alone na kung aling mundo ang mas mainam. Naaliw si Hades sa mga salita ni Tenma at alam niyang tapat si Tenma sa kanyang mga pangako kaya't napagpasyahan niyang palayain siya. Nangako siya ng muling pagkikita sa hinaharap at sinabi kay Tenma na pumunta sa Holy Land upang magtagpo silang tatlo muli. Nagsalita si Do at nagsabi ng ilang walang ingat na komento kaya't sinuntok siya ni Tenma. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay at narating ang Blood Waterfall. Habang umaakyat ay napansin ni Tenma na may kakaiba at nang tanungin niya ang dalawa ay biglang tila nagyelo ang oras para sa kanila, bigla na lang lumitaw ang isang Gold Saint na nagngangalang Atmi at napansin ni Atmi na tila nakaharap lamang muli ni Tenma ang hari ng kailaliman na si Hades. Hindi maintindihan ni Tenma kung bakit may isang Gold Saint sa underworld samantala si Do ay nasa palace ni Gold Saint Baron. Narinig niya ang tungkol sa mga nilalang sa anino at na kahit na itulak ni Alba ang mga kalaban, hindi pa rin sila dapat maging kampante. Mabuti na lamang ay buhay pa si Tenma ngunit pinaghihinalaan ni Baron na may kakaiba kay Gold Saint Atmi. Ayon kay Baron ay tumangging iwan ni Atmi ang kanyang palasyo kahit nakarating na ang mga kalaban sa Holy Land at bukod dito, ang ideolohiya ni Atmi ay tila banyaga kumpara sa iba pang mga Gold Saints. May usap-usapang si Atmi ay may kakayahang maglakbay sa iba't ibang dimensyon at makipag-usap sa mga Diyos. Walang nakakaalam ng tunay na layunin ni Atmi o ng kanyang pagkakakilanlan at tinawag ni Atmi si Tenma na sentro ng makalangit na kaharian at sinabi niyang posibleng matalo siya ni Athena sa banal na digmaang ito. Inakala ni Tenma na kalaban si Atmi kaya tinatake niya ito subalit tinaboy lamang siya ni Atmi pababa ng talon. Hindi maintindihan ni Tenma ang ibig sabihin ng mga salita ni Atmi at binanggit niya na si Tenma at si Hades ay may karma na koneksyon mula sa maraming nakaraang buhay. Sa bawat banal na digmaan at ang koneksyon nilang dalawa ay nagbabalik sa mga nakaraang buhay at si Tenma bilang Saint Pegasus, ay laging malapit kay Athena at sapat na malakas upang talunin ang parehong mga Diyos at si Hades, ngunit sa kasalukuyang buhay na ito ay si Tenma ay masyadong mahina. Hindi inalintana ni Tenma ang mga salita ni Atmi at sumugod siya upang lumaban, ngunit pinapaalala ni Atmi na ang mahihinang atake tulad ng ginagawa niya ay hindi siya masaktan. Biglang nakita ni Tenma sa kanyang isipan ang imahe ni Atmi bilang isang living Buddha. Sa isang kumpas lamang ng kamay ni Atmi ay muling bumagsak si Tenma sa Blood Waterfall. Tinanong niya si Tenma kung sino siya at para saan siya lumalaban at sinabi niya na ang kailangan ni Tenma ay ang sagot na matutuklasan niya para sa kanyang sarili. Hindi ang mayabang na salita ng isang taong nag-aakala na siya'y isang bayani.
Ipinakita ni Atmi kay Tenma ang 5 kaharian na kailangang pagdaanan ng isang buhay at ang kaharian ng impyerno, ang kaharian ng mga gutom na multo at ang kaharian ng mga hayop at ang kaharian ng Asher at sa wakas ang kaharian ng tao, kung saan kailangang tiisin ng mga tao ang walang katapusang paghihirap. Sinabi niya kay Tenma na naranasan na niya ang lahat ng mga paghihirap sa kaharian ng tao at pagkatapos ay ibinunyag ni Atmi na sa nakaraang buhay ni Tenma. Minsan na niyang nasugatan si Hades at dahil dito ay natakot si Hades at itinago ang kanyang tunay na katawan sa pinakamalalim na bahagi ng underworld, at inangkin ang katawan ng pinakamalinis na tao sa mundo ng mga mortal. Ito ang dahilan kung bakit naging Hades ang kaibigan niyang si Alone at pagkarinig nito, inakala ni Tenma na siya ang dahilan kung bakit naging Hades si Alone ngunit hindi na niya ito inisip pa, natagpuan na niya ang kanyang sariling layunin sa pakikipaglaban na para sa kanyang dalawang kaibigan, sina Sasha at Alone. Sinabi niyang hindi mahalaga kung anong panahon ito at ipaglaban niya ang kanyang paniniwala. Sumugod siya upang atakihin si Atmi ngunit siya'y tinaboy at naintindihan ni Atmi ang dahilan ng pakikipaglaban ni Tenma, ngunit sinabi niyang masyado pang mahina ang lakas nito. Tumigil sa pagmumuni-muni si Atmi at tumayo at inilabas ang kanyang pinakamalakas na teknik at ito ang lihim ng universo. Si Tenma ay nakulong sa isang espasyo kung saan hindi siya makagalaw o makapanlaban. Unti-unting kinuha ni Atmi ang kanyang mga pandama at kapag nawala ang lahat ay maglalaho ang kanyang kaluluwa. Nawala ni Tenma ang kanyang 5 pandama at hindi na nararamdaman o nakikita ang paligid. Ang natira na lamang ay ang kanyang espiritu o ika-6 na pandama at nakita niya sa kanyang isipan si Atmi na pinapatay si Sasha. Iniisip na siya'y masyadong mahina upang ipagtanggol ang mundo laban kay Hades. Biglang bumalik ang mga pandama ni Tenma at muli siyang nakagalaw sa espasyo. Determinado siyang hindi hayaang maging totoo ang ipinakita ni Atmi kaya't matagumpay niyang inatake ito, ngunit sa katotohanan ay ang kanyang tinamaan ay ang Great Tree of Hell. Ipinakita ni Atmi na ito'y ilusyon lamang ngunit ang damdaming naidulot nito sa kaluluwa ni Tenma ay totoo. Kinilala ni Atmi ang kakayahan ni Tenma at pinayagan siyang kunin ang bunga ng punong iyon upang dalhin sa matanda. Nangako rin siyang makipaglaban kay Tenma sa Earth balang araw. Muling nakagalaw si Nadu at Rhea, biglang bumagsak si Tenma at ipinakita sa kanila ang bunga na nakuha niya subalit halos maubos na ang kanyang flower wreath kaya't kailangan siyang mabilis na maibalik sa ibabaw at samantala, nagpakita siya kay Athena at natuklasan natin na isinilang si Atmi na may kakaunting pandama lamang. Ngunit kahit ganoon ay nakita niya kung gaano napupuno ng paghihirap ang mundong ito at nang makilala niya si Tenma. Nakita niya kung anong klaseng tao ito at humiling si Atmi kay Athena ng isang pabor bago umalis. Sa ilalim ng lupa ay naharap ang grupo ni Nadu sa isang multo na nakasuot ng beetle armor. Nagpa siya si Do na manatili upang labanan ang multo at habang dinala ni Rhea si Tenma palabas, nang makabalik si Tenma sa mundo ng mga mortal at nagtanong siya sa matanda kung nasaan ang dalawa, ngunit si Rhea lamang ang bumalik ang malay at sinabi ni Rhea kay Tenma na nakikipaglaban si Do sa ilalim. Bagaman nagagalit siya kay Do na ayaw niyang mamatay ito para sa kanyang kapakanan. Samantala ay nahirapan si Do sa labanan dahil malaki at malakas ang kalaban at nasunggaban siya ng Shadow Ghost at sabay silang nagpalitan ng malalakas na suntok, biglang lumiwanag ang espada ni Do at siya'y dinala pabalik sa mundo ng mga mortal. Ngunit sa kanilang pagdating ay iniulat ng matanda na mabilis silang sinundan ng mga Shadow Ghost. Ito'y utos mula kay Pandora upang mabawi ang bunga ng Great Tree at ginamit ng mga kalaban ang pagkakataon upang makipaglaban at alisin ang grupo ni Tenma. Ngunit kahit gaano kalayo ang mga kalaban ay hindi sila makapasok dahil nalinlang sila ng ilusyon ni Atmi. Sa huli ay pinadala ni Atmi ang mga kalaban pabalik sa underworld at hindi maintindihan ni Tenma kung bakit naroon si Atmi at sa madaling salita, dumating siya upang kunin si Tenma at makipagkita sa matanda. Alam ng lahat na ang mga Shadow Ghost ay hindi maaaring mamatay, ngunit ang bunga ng Great Tree ay may kakayahang alisin ang kanilang immortalidad at ikulong sila sa underworld. Ang dahilan kung bakit naroon si Atmi ay upang gawing mga sandata ang mga bungang ito. Sa labas isang napakalakas na Shadow Ghost ang dumating upang bawiin ang mga bunga at kahit nahulog sila sa mabatong tinek, nakaligtas pa rin sila at umakyat muli at sinubukan nilang umatake ngunit kasalukuyang nakakulong sa barrier. Inakala ni Tenma at Do na magiging maayos ang sitwasyon dahil naroon ang isang Gold Saint, ngunit ipinaalam ni Atmi na sila mismo ang kailangang humarap sa mga kalaban dahil may iba pa siyang kailangang gawin.
Partikular na plano ni Atmi na gamitin ang sarili niyang dugo upang ayusin ang armor ni Tenma at i-infuse dito ang kapangyarihan ng bunga ng Great Tree. Habang patuloy na sinusubukan ng mga Shadow Ghost na makapasok ay mabilis na lumabas si Tenma upang harapin sila, pakiramdam niya ay mas malakas siya sa kanyang bagong armor at samantala, nagpa siya si Atmi na ialay ang lahat ng meron siya para sa kanilang misyon. Kinuha niya ang rosaryo at umakyat sa tuktok ng tore upang magnilay at simulan ang proseso ng pag-refine. Lumabas sina Rhea at Do upang tumulong kay Tenma at ipinaalam sa kanya na kailangan nilang maglaan ng sapat na oras hanggang matapos ni Atmi ang pag-refine. Pagkatapos ng ilang sandali ng labanan ay napagod ang grupo ni Tenma kaso ang mga Shadow Ghost ay patuloy pa ring sumusugod na parang mga linta. Sa puntong ito ay nagsimula ng magpakita ng mga makabuluhang pagbabago si Atmi, na naging dahilan upang magpanik ang mga Shadow Ghost at susugurin siya upang pigilan. Hinabol sila ni Tenma upang harangan ang kanilang daraanan at naalala ni Atmi ang panahon ng una niyang makilala si Athena. Ipinaliwanag nito ang ilang bagay tungkol sa buhay at akala ni Atmi na ang mundong ito ay puno lamang ng paghihirap, ngunit nakita ni Athena ang paghihirap sa kanya at sinabi niyang pareho lamang sila. Tinanggap ni Athena ang kanyang sariling paghihirap upang patunayan na siya ay tao pa rin at nang matapos ni Atmi ang pag-refine, ginamit niya ang Universal Truth upang permanenteng patayin ang mga Shadow Ghost at wala na silang kakayahang muling mabuhay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang liwanag ng buhay pati na ang tunay na anyo ni Tenma. Sa kabila ng tagumpay ay ginamit ni Atmi ang lahat ng kanyang lakas na dahilan upang siya'y pumanaw. Bagaman wala na siya at ang iniwan na pamana niya ay magpapalakas sa hukbo ni Athena upang maging pantay sa laban-laban sa hukbo ni Hades. Samantala ang mga napatay ng lason ng mga rosas ni Alba ay muling nabuhay, napansin nila na ang barrier ni Athena ay tila humihina at lumiit at dahilan upang makabangon silang muli subalit bago pa sila makalayo ay hinarap sila ni Gold Saint Baron. Inakala nila na walang hardin ng lason tulad ng kay Alba at hindi sila kayang harapin ni Baron. Ngunit nakatayo lang siya na nakatiklop ang mga braso habang sila'y sumusugod. Nang malapit na sila ay nagbitaw si Baron ng isang shockwave na malinis na nagpabagsak sa kanila at dumating si Do at napansin niyang hindi na kailangan ng tulong ni Baron. Binanggit ni Baron kay Do na dalhin ang mga katawan ng mga kalaban pabalik sa barrier upang hindi na sila muling mabuhay. Narinig ni Baron ang kwento ni Atmi ngunit hindi niya lubos alam kung ano ang ginawa nito sa ilalim ng lupa. Bigla niyang naramdaman ang paglapit ng isang napakalakas na nilalang at alam niyang hindi ito mabuti. Dumating si Kagaho upang tapusin ang alitan nila ni Do kaso sinabi ni Baron na siya muna ang magtuturo ng leksyon kay Kagaho. Samantala ang mga disipulo sa sanctuary ay patuloy na nagsasanay upang makatulong sa laban ng mga Gold Saints sa labas. Sa puntong ito ay binaliwala ni Kagaho si Baron at naglakad lamang papunta kay Do subalit hinarang siya ni Baron. Kaya't sinubukan niyang sunugin si Baron gamit ang apoy. Gayunpaman ay inisip ni Baron na ang mahinang apoy na iyon ay walang magagawa laban sa kanya, sinagot niya ito ng isang makapangyarihang hampas sa lupa na dahilan upang mapilitang mag-transform si Kagaho bilang apoy, upang makatakas at mapanatili ang distansya mula kay Baron. Napilitan si Kagaho na magpakilala kay Baron ngunit patuloy lamang na nakatiklop ang mga braso ni Baron, na labis na ikinagalit ni Kagaho at hindi niya matanggap ang ganitong asal sa isang laban, ngunit nanatili si Baron na walang pakialam dahil naniniwala siyang kayang-kaya niyang talunin si Kagaho nang hindi kailangang magpapakahirap. Inamin ni Kagaho na si Baron ay medyo kawili-wili kaya't inilunsad niya ang isang atake na Blazing Light kaso hindi kailangang gumalaw ni Baron upang harangan ito, sa halip ay gumanti siya ng isang kontra-atake na nagpabagsak kay Kagaho ng malayo. Napansin ni Baron na kahit malakas ang apoy ni Kagaho na sinusunog nito ang lahat at kabilang na ang sarili niya, naisip niyang walang saysay ang kakayahan ni Kagaho pero sinabi ni Kagaho na wala siyang pakialam sa anumang bagay maliban sa paglilingkod kay Hades. Habang nangyayari ito ay naalala ng tatlong disciple ni Baron ang panahon noong kasama nila siya, kinuha ni Baron ang mga ulila at inaruga sila sa iisang bubong ngunit nang tawagin si Baron pabalik sa sanctuary. Kinailangan niyang iwan ang mga bata at ang tatlong pinakamahal niya ay nagpasya na sundan siya at magsanay bilang mga saints. Ngunit ang mahigpit na pagsasanay ay nakakatakot para sa isa sa kanila na nais lamang mapalapit kay Baron. Ang digmaan ay tunay ngang nakakatakot ngunit isang araw, nang muntik nang bumagsak ang isang haligi ng bato at sinalo ito ni Baron at pinaalalahanan sila tungkol sa kahalagahan ng lakas.
Dahil dito ay napuno sila ng determinasyon na maging mas malakas upang maging kapantay ni Baron. Balik sa kasalukuyan ay naramdaman ng mga disipulo na tumataas ang kapangyarihan ni Baron at sa puntong ito, sinubukan ni Kagaho na sukatin ang lakas ni Baron sa pamamagitan ng sunod-sunod na atake. Gayunpaman ang bilis ni Baron ay nanatiling lampas sa inaasahan ni Kagaho at sa kabila nito ay naisip ni Kagaho na kaya niyang tapatan ang bilis ni Baron, kaya't nagdesisyon siyang subukan kung sino ang mas mabilis at habang papalapit si Kagaho, napansin ni Do ang maraming Silver Saints na bumagsak sa daan at lahat sila ay nagulat ng isang napakabilis na kalaban. Tumakbo ng mas mabilis si Do at nang dumating siya ay nakita niyang nasusunog na si Baron sa apoy ni Kagaho at sa kanyang galit. Sumugod si Do upang atakihin si Kagaho at iniisip na napatay na nito si Baron kaso hindi pa pala patay si Baron, pinigilan niya si Do at sinabing ang laban ng Gold Saints ay dapat isa-isa. Hindi siya basta-basta masunog ng apoy na iyon at sa sandaling iyon ay dumating ang tatlong disipulo ni Baron at ayaw nilang mamatay si Baron. Ang tagpo na iyon ay nagpapaalala kay Kagaho ng kanyang kapatid na isa sa mga disipulo ang pumulot ng sombrero ni Baron at ibinalik ito sa kanya. Sinabi nilang nais nilang maging mas malakas upang masamahan si Baron sa mga laban sa hinaharap kaya't sa pagkakataong ito, kailangan niyang mabuhay at muling bumalik si Baron sa laban at nagpasya si Kagaho na hindi siya titigil hanggat hindi napapabagsak si Baron. Gumamit siya ng isang malaking haligi na apoy na may tatlong eksplosibong orb sa loob nito upang palibutan si Baron. Tinitiis ni Baron ang init at inilunsad ang isang atake na nagpawasak ng lupa at biglang nagkawasak ang buong lupa. Dahilan upang mawalan ng balanse si Kagaho at natapunan ng mga bato. Bagaman nakatayo pa rin siya pagkatapos ay nawala ang isa niyang pakpak at tinanong ni Kagaho si Baron kung bakit hindi siya pinatay nito nang may pagkakataon, sumagot si Baron na nakita niya ang likas na kabutihan sa puso ni Kagaho at sinabi niyang hindi pa tuluyang nasa panig ng mga specter si Kagaho. Si Kagaho bagamat tila nasa panig ni Hades ay nagsabi na hindi mahalaga sa kanya kung saint o specter ang kanyang pinaglilingkuran. Pinipili niya kung sino ang gusto niyang paglangkuran at batay sa sarili niyang pasya at pagkatapos ay tumalikod siya at umalis at sa wakas, nakahiga na si Baron na kahit na matindi ang kanyang natamo sa laban. Ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti at dahil matagal na mula nang gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, pagkatapos ng laban ay nagulat si Baron sa Grand Pope na nagulat sa tindi ng kanyang mga pinsala, iniulat ni Baron na unti-unting humihina ang barrier ni Athena at muling nabubuhay ang mga Shadow Ghost. Kailangang makahanap sila ng paraan upang harapin ito bago tuluyang bumagsak si Athena at dumating ang Gold Saint na si Copus. Dala ang balitang si Athena ay nasa hangganan na ng kanyang lakas at kailangan na siyang palayain mula sa tungkulin ng pagpapanatili ng barrier. Napansin ni Copus na dalawang Gold Saints na ang nawala at isa ang malubhang nasugatan at bagaman sinabi ni Baron na kaya pa niyang lumaban, sinubukan siyang sukatin ni Copus at napagtanto niyang mas matindi ang pinsala ni Baron kaysa sa iniisip nila. Alam ni Baron na si Copus ang pinaka nagmamalasakit kay Athena dahil malapit siya kay Athena mula nang dalhin siya sa sanctuary. Siya rin ang kumuha kay Athena mula sa kanyang dalawang kaibigan na minsan ay iniisip niyang maling desisyon at biglang lumitaw ang isang haligi ng enerhiya. Ang barrier ni Athena ay tuluyan ng nasira at personal na dumating si Hades at nagulat si Sasha nang muling makita si Alone, ngunit sinabi nitong siya na ngayon si Hades at walang awang winasak ni Hades ang templo ni Athena. Galit na galit ang lahat dahil sa tapang ni Hades na sumalakay sa sanctuary ng mag-isa na tila isang hamon. Patuloy na nagdadala ng galit sina Do at Shin mula sa araw na sinira ni Hades ang kanilang bayan, ngunit hindi gusto ni Hades na may humadlang sa kanyang muling pagtatagpo kay Athena kaya't ginamit niya ang isang teknik upang immobilize sina Shin, Do, Baron at Copus. Nilapitan ni Hades si Athena at sinabi niyang hindi na siya ang kanyang kapatid na siya ngayon ay si Hades. Sinubukan niyang pukawin ang alaala ni Athena mula sa kanilang nakaraang mga buhay at sa kabila ng matinding pinsala, nagawa pa ring tumayo ni Copus at bagay na hinangaan ni Baron dahil siya mismo ay hindi makakilos. Ngunit muli siyang pinabagsak nito at tumayo ulit si Copus at kinuha ang kanyang pana na tinutok ito kay Hades. Napagtanto niya na si Copus ang kumuha kay Athena 5 taon na ang nakalipas at bagaman naniniwala si Copus na ginawa niya iyon upang protektahan si Athena, minsan ay nagdududa rin siya kung tama ba ang naging pasya niya. Binaril ni Copus ng isang palaso si Hades ngunit binalik lamang ito sa kanya at matapos nito ay tuluyan siyang napabagsak.
Lubos ang galit ni Athena at ito mismo ang nais niya at bigla nagkaroon ng teleportation at dumating si Tenma at muling nagkita ang tatlo at ito si Tenma, Sasha at Alon. Dala-dala ni Tenma ang rosaryo na ginamit upang esil ang mga kaluluwa ng mga shadow ghost na muling nabubuhay. Nagulat si Hades sa bilis ng pag-unlad ni Tenma at nagawa niyang kumuha ng sandata laban sa kanyang hukbo. Sinabi ni Tenma na patuloy siyang lumalaban dahil sa pangako niya sa kanyang dalawang kaibigan upang labanan si Alon. Tinanong niya si Hades kung may puso pa siya upang sasaktan si Sasha tulad ng ginawa niyang pagwasak sa kanilang bayan. Nanatiling tahimik siya at habang napansin ni Tenma ang isang aso na papalapit kay Hades at ito ang asong niligtas niya noon, na biglang naging si Cerberus na binanggit niya na iba na ang sitwasyon ngayon dahil ito na ang banal na digmaan. Kailangang hilahin ni Tenma si Sasha palayo kay Cerberus na naisip ni Hades na magagamit niya si Tenma upang tulungan siyang esil ang mga shadow ghost. Dahil ang misyon ni Hades ay dalhin ang kamatayan at kaligtasan sa lahat ng nilalang at sumugod si Tenma gamit ang rosaryo, sinuntok si Cerberus at pagkatapos ay diretso kay Hades upang tuparin ang pangakong ginawa niya sa Underworld. Subalit madaling na-immobilize ni Hades si Tenma at sinabi niyang hindi na siya kasing liwanag tulad ng dati. Nang itutusok na ni Hades ang kanyang espada kay Tenma ay biglang lumitaw ang isang magic formation, nawala ng kapangyarihan si Hades at napapalibutan ng mga talisman. Dumating ang Grand Pope at ipinapaalala kay Hades na dapat niyang alalahanin ang nakaraan at nakilala niya ang Grand Pope bilang isa sa mga nakaligtas mula sa nakaraang banal na digmaan. Ginamit ng Grand Pope ang nakahandang trap upang pansamantalang mapigilan si Hades at maibalik ang kilos ng lahat. Hindi inaasahan niya na mahuhuli siya ng ganito at sa isang iglap ay tinaboy ni Hades ang Grand Pope gamit lamang ang isang kamay. Sabay sabing ang mga talisman na ito ay mga lumang bagay mula sa banal na digmaan 200 taon na ang nakalipas. Idinagdag pa niya na ang Grand Pope ay humahadlang lamang sa muling pagkikita nila ni Tenma na dahilan upang maging karapat-dapat itong mamatay at bagaman ayaw man aminin, alam ng Grand Pope na hindi siya maituturing na katapat ni Hades. Nagbigay siya ng sign kay Sasha upang gamitin ang kanyang kapangyarihan at e-teleport ang buong templo patungo sa isang tore. Ang tore na ito ang lugar kung saan nasil ang hukbo ni Hades 200 taon na ang nakalipas at plano nilang esil muli si Hades dito, upang maibalik ang mabait na Alon kina Sasha at Tenma. Ngunit para kay Hades ang plano nila ay masyadong inosente at mahina at biglang narinig ang isang tinig at isang malakas na atake ang dumadapo kina Tenma at Sasha. Pareho silang nakaiwas at isang karwahe ang bumagsak mula sa kalangitan at ito ang karwahe ni Pandora. Nakilala siya ng Grand Pope bilang kanang kamay ni Hades at ang responsable sa pagpapalaganap ng kasamaan sa mundo. Inamin ni Pandora na siya ang naging tapat na lingkod ni Hades at dapat siya ang muling isinilang bilang kapatid o kasintahan ni Hades. Gayunpaman na isang diyosa tulad ni Athena ang naglakas loob na kumuha ng katawan na mortal upang maging kapatid ni Hades at bantayan siya, ngunit hindi iniintindi ni Athena ang kanyang mga salita. At sinabi pa niyang masaya siya sa mga araw na kasama sina Alon at Tenma. Ipinakita ni Hades kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas, nilikha niya ang isang pintura sa kalangitan na naglalaman ng imahe ng mga gold saints at lahat ng tao sa mundo at sinabi niya na kapag natapos ang pintura ay mamamatay ang lahat ng tao. Nakita ng lahat sa sanctuary ang pintura at alam nilang ito'y gawa ni Hades. Pinaliwanag ni Hades kay Tenma na ang pintura ay matatapos kapag matatakpan nito ang buong kalangitan at naglalaman ng kaluluwa ng bawat nilalang sa mundo. Alam ni Tenma ang mangyayari sa mga nilalang na napapabilang sa pintura ni Hades, batay sa sarili niyang karanasan at pagkatapos ay umalis si Hades sakay ng karwahe at nagsasabing siya'y nababagot. Gusto sanang habulin ni Tenma si Hades ngunit inatake siya ng isang specter at tumayo si Baron upang harangan ito. Naniniwalang si Tenma ang tanging makakatalo dito at sumugod si Baron at kumapit sa karwahe upang humingi ng sagot mula kay Hades, ngunit bago siya makasuntok ay binaril siya ni Pandora at itinapon pabalik. Ang specter ay umalis kasabay nila at tinanong ni Hades si Pandora kung lihim nitong pinasunod ang specter upang bantayan siya, ngunit nauuto si Pandora at hindi makasagot at samantala ang mga matataas na specter ay napansin na si Hades ay masyado pa ring emosyonal dahil hindi pa niya tuluyang napuputol ang kanyang mga alaala kasama sina Athena at Tenma. Nais nilang gumawa ng paraan upang ganap na gisingin si Hades at burahin ang mga alaala ni Alon, na pagtanto ng Grand Pope at ni Athena na halos wala ng pagkakataon upang maibalik si Alon at ang natitira na lamang nilang magagawa ay harapin si Hades.
Lumipas ang 3 araw at nagsimula ng ayusin ng lahat ang sanctuary. Ngunit ang lahat ay nangangamba pa rin dahil sa pintura ni Hades at kinatok ni Do si Tenma upang pilitin na magtrabaho. Masaya si Do na buhay pa si Tenma at bumalik upang harapin si Hades at gayunpaman, nalulungkot siya para kay Kopos na nawalan ng malay matapos tamaan ni Hades. Ayon sa Grand Pope na kaya ni Hades na direktang masaktan ang kaluluwa ng isang tao at dahilan upang mahirapang magising si Kopos. Ngayon ay sinabi ni Tenma na wala na siyang alinlangan tungkol kay Alone na kung nananatili pa ang kamalayan ni Alone, hindi niya magagawa ang ganitong kalupitan. Pinaalalahanan siya ni Do na kailangan nilang talunin si Hades sa lalong madaling panahon, ngayon na si Hades ay naging isang napakalaking banta sa mundo, ngunit may bahagi pa rin sa kanila na umaasang maibabalik si Alone at naniniwala sina Kopos at Athena na may koneksyon pa rin si Tenma kay Hades. Habang nagmumuni-muni si Tenma ay nilapitan siya ng isa sa mga estudyante ni Baron upang humingi ng tulong sa pagbuhat ng mga gamit. Nang makita ni Tenma na mas marami pang dala ang estudyante kaysa sa kanya, lalo siyang nagpasya na maging mas malakas upang makatulong. Samantala ay biglang nakasalubong ni Pandora ang dalawang iba pang Diyos ng Underworld. Pinuna nila si Pandora sa kanyang bagal sa pagkontrol kay Hades at iminungkahing kung hindi niya magagawa ng maayos ang kanyang tungkulin, sila ang gagawa nito. Ang layunin nila ay tuluyang ituon ang atensyon ni Hades sa pagtapos ng pintura at ang tungkulin ni Pandora ay alisin ang anumang bagay na nakakaabala kay Hades. Nagpasya si Pandora na gumawa ng matinding aksyon at pumunta siya sa silid ng iba pang mga constellation at tumawag ng 2 assassins upang patayin si Tenma. Naniniwala silang mabilis nilang maisa sa katuparan ito nang hindi makakabawi si Tenma. Determinado si Pandora na alisin ang anumang gumugulo kay Hades upang ang kanyang sariling puso ay hindi na mabagabag. Sa pagkakataong ito ay pumunta si Baron sa palasyo ni Athena upang magbigay galang at mag-alay ng isang baso ng alak. Humingi siya ng tawad kay Athena dahil minsang nagkaroon siya ng pagdududa ngunit ngayon, nangangako siyang makikiisa sa Gold Saints upang isil ang lahat ng specters gamit ang rosaryo na nilikha ni Athena sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili niyang buhay. Paglabas ni Baron ay napansin niya ang maraming paniki sa paligid at nakita niya si Tenma at ang mga estudyante nito na nag-eensayo. Sumali siya upang tulungan si Tenma sa pagsasanay at tumayo siya nang hindi gumagalaw para hayaang suntukin siya ni Tenma gamit ang buong lakas nito, ngunit kahit anong lakas ng atake ni Tenma hindi man lang natitinag si Baron. Sa halip si Tenma ang tumalsik pabalik at nagpatuloy ang kanilang pagsasanay hanggang sa gabi. Biglang nakatulog ang mga estudyante ni Baron dahil sa tunog ng mga paniki at hindi rin nakaligtas si Tenma at natulog rin si Baron, bagaman malakas ay natulog rin dulot ng paniki. Sa pagkakataong ito ay sinamantala ng 2 assassins ang sitwasyon upang patayin si Tenma. Ngunit bago sila makakilos ay sinabi ni Baron na tumigil sila at pinutol ni Baron ang kanyang sariling pandinig upang hindi marinig ang tunog ng mga paniki. Inilunsad ang isang atake na sumisira sa maskara ng isa sa mga assassin. Dumating ang tagapamahala ng mga paniki at sinaksak si Baron sa tagiliran at nagpasya ang 2 na magtulungan laban kay Baron. Ang una nilang layunin ay patayin si Tenma ngunit naisip nilang mas mabuti kung matatalo nila ang isang Gold Saint. Paulit-ulit nilang inatake si Baron na dahilan upang bumubuka muli ang kanyang dating mga sugat. Sa kabila ng pagiging tila punching bag na gawa ni Baron na hawakan ang leeg ng isa sa mga assassin at may hampas ito sa lupa, ang isa pang assassin ay tumawag sa Messenger of Death na naniniwalang kahit hindi marinig ni Baron ang kanta nito, titigil pa rin ang kanyang puso. Bumagsak si Baron at inakala ng assassin na tapos na ang laban at inilipat niya ang atensyon kay Tenma upang ito'y tapusin. Ngunit si Baron ay may kaunting kamalayan pa rin na nais lang niyang mabuhay at magpatuloy si Tenma at ang kanyang mga estudyante. Sa kanyang huling lakas ay hinawakan niya ang ulo ng assassin na nakamaskara at inilunsad ang kanyang ultimate technique. Sa huli ay isa lamang mahina at sugatang assassin ang nakaligtas at nagplano siyang harapin si Tenma upang makuha ang credit sa misyon. Dumating si Kagaho at pinigilan ang mahina at sugatang assassin. Naniniwala si Kagaho na hindi gugustuhin ni Hades na mawala ang buhay ni Tenma kaya't pinili niyang panatilihing nabubuhay si Tenma. Nang tanungin kung sino ang nag-utos ng asasinasyon at nalaman niyang si Pandora ang nagbigay ng utos, at ang layunin nito ay alisin ang anumang balakid kay Hades. Sinubukan ng assassin na hikayatin si Kagaho na sumali sa kanila sa pagpatay kay Tenma at hatiin ang credit, ngunit mabilis itong pinatay ni Kagaho at nang magising si Tenma ay nakita niyang patay na si Baron.
ipinaalam ni Kagaho sa kanya na namatay si Baron dahil sa kanyang kahinaan. Binanggit niyang iniutos ni Pandora ang asasinasyon at namatay si Baron sa pagtatanggol kay Tenma. Kung gusto ni Tenma ng higit pang kasagutan ay kailangan niyang maging mas malakas at tuklasin ito para sa kanyang sarili. Tumalikod si Kagaho at iniisip na bayad na niya ang utang kay Baron. Nagising rin ang mga estudyante ni Baron at hindi napigilan ang kanilang pagdadalamati at si Tenma ay nanatiling puno ng pagsisisi. Iniisip na bahagi ng kasalanan ay nasa kanya at kinabukasan. Narinig ni Tenma ang mga tao na pinag-uusapan kung paano namatay si Baron upang protektahan siya. Dahil sa guilt at takot na may mas marami pang mamamatay para sa kanya, nagpasya siyang umalis ngunit ang kanyang pag-alis ay nagdala ng mga complications at sina Do at Shen ay agad na umalis upang hanapin siya. Iniisip na siya'y hindi mapakali matapos makita ang pagbagsak ng maraming Gold Saints. Higit pa rito ay maaari siyang maaakusahan ng pag-abandon kung tuluyang umalis at samantala. Dinalaw ng dalawang disciple ni Baron ang kanyang libingan at ang babaeng disciple ay nag-alinlangan kung dapat pa siyang magpatuloy bilang isang saint dahil sa kakulangan ng talento. Gayunpaman napagpasyahan niyang maging isang assistant upang makatulong sa digmaan, umaasa siya na ang kanyang kaibigan ay magiging karapat-dapat na magmana ng gold cloth ni Baron, habang dumadaan si Tenma at nakita ang dalawa na lalo lamang lumalim ang kanyang guilt. Biglang lumapit ang isa pang Gold Saint kay Tenma at ipinaalam sa kanya na sina Do at Shen ay desperado siyang hinahanap. Iginiit ni Tenma na siya ang target ni Pandora at kung manatili siya, mas marami pang tulad ni Baron ang mamamatay. Tumawa lamang ang Gold Saint at sinabing si Baron ay namatay dahil mahina at alam niyang ito'y digmaan, at ang kamatayan ay hindi maiiwasan at idinagdag pa niya na isang Bronze Saint tulad ni Tenma ay walang kakayahang pigilan ang banal na digmaan. Sa totoo lang ay iginiit niyang tumakas si Tenma dahil sa kanyang kahinaan. Kung iniisip ni Tenma na tumakas ay ipapatupad ng Gold Saint ang parusa para sa isang deserter at gayunpaman, sinabi niyang wala siyang intensyon na patayin si Tenma at dahil alam niyang may silbi pa ito, sa halip ay ikinulong niya si Tenma at sinabing palalayain siya kapag kinakailangan. Sinubukan ni Tenma na makatakas sa kulungan ngunit wala siyang magawa at ang kanyang armor ay kinuha. Hindi niya na alam kung ano ang dapat niyang gawin at alam niyang ikakahiya siya ni Atmi at Baron kung makita nila ang kanyang kalagayan ngayon. Inialay nila ang kanilang mga buhay at inilagay ang kanilang tiwala sa kanya, ngunit nararamdaman niyang wala siyang nagagawang makabuluhan at samantala, napagtanto ni Pandora na nabigo ang kanyang plano sa asasinasyon na kung malaman ito ni Hades ay tiyak na magagalit siya. Gayunpaman naniniwala si Pandora na maiintindihan siya ni Hades at biglang lumapit ang bishop mula noon at sinabi niyang patatawarin niya si Pandora sa kabiguan nito sa pagkakataong ito, ngunit kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang ginawa kay Hades. Sinabi pa ng bishop na anuman ang gawin ni Pandora na hindi kailanman papansinin ni Hades ang kanyang damdamin at sa kalaunan ay lalayo si Hades sa kanya at pababayaan ang kanyang pintura. Hahanapin si Tenma at gayunpaman ay ipinangako nilang tutulungan si Pandora upang manatili si Hades at magpatuloy sa pagpipinta. Pumunta si Pandora kay Hades at siya'y pinagalitan dahil sa kanyang pagtangkang kumilos ng mag-isa, ngunit napansin ni Pandora na nananatili pa rin kay Hades ang mga alaala ng kanyang kabataan kasama ang dalawang kaibigan, napagtanto niya na ang mga alaalang ito ang nagpapahina kay Hades. Ginamit niya ang flower branch na ibinigay ng iba upang ikulong si Hades sa isang saradong espasyo, upang tuluyang itoon ang atensyon nito sa pagpipinta at sa pagkakataong ito, si Tenma ay desperado na sinusubukang makatakas mula sa kanyang selda gamit ang parehong lakas at mga kamay. Biglang dumating si Do na nagpakita sa kanya ng isang lagusan na kanyang hinukay at habang niligtas si Tenma ay sinabi ni Do na hindi niya maintindihan kung bakit palaging nasasangkot siya sa kamalasan tuwing kasama si Tenma. Nakalabas si Tenma at muli niyang nakasama si Rhea na isa ng saint, at sinabi nitong sasamahan nila ni Do si Tenma hanggang sa dulo. Alam nilang kasangkot ang elder sa mga pangyayari at binanggit ni Tenma na nais niyang direktang pumunta sa palasyo ni Hades. Naniniwala ang high priest na dapat manatili si Tenma sa loob ng sanctuary para sa kaligtasan at bagaman napilitan si Athena na sumang-ayon, dumating ang elder at sinabi niyang dapat hayaan nilang kumilos si Tenma ayon sa kanyang nais. Ipinaliwanag niyang kung pipigilan nila si Tenma ay hindi niya kailanman mararating si Alone at kinuha ng elder ang buong responsibilidad para kay Tenma, kaya't napilitan ang high priest na pumayag at hinimok din ng elder si Athena o si Sasha,
na magpaalam kay Tenma at iniwan ni Athena ang kanyang sagradong staff at tumakbong mag-isa upang makausap si Tenma. Samantala ay nalaman ng High Priest at Elder na may dalawang tao sa likod ng pagkontrol kay Pandora. Ngayon ay napagtanto ng dalawang ito na papunta na si Tenma upang hanapin si Hades, kaya't naglatag sila ng mga bitag sa labas ng palasyo upang pigilan siyang makapasok. Habang nagrereklamo si Dawn na hindi niya nakitang muli si Athena bago sila umalis, bigla itong dumating upang makipagkita sa kanila at nang muling magkita sina Tenma at Sasha at nangako si Tenma na muling magkikita ang tatlo nilang magkakaibigan, determinado siyang harapin ang lahat sa banal na digmaang ito at tuparin ang kanyang pangako.